Pilipinas. Dapat talaga mamatay na yung lahat ng kurakot sa Pilipinas eh. Kung ano eh, kung hawak ko lang yung Death Note, kahit ako na yung magsulat lahat ng pangalan eh. Sobrang nakakaano to eh. Oh. Napadaan lang eh. Napascroll lang ako sa ano eh, sa Facebook, biglang uminit yung ulo ko eh. Kawawa talaga tayo dito. Kaya yung mga tao ngayon, pansin mo ano eh, lahat ang iinit ng ulo eh. Kasi halos wala nang ano eh. Ang hirap kasi ng pera eh. Ayan guys, dollar to peso exchange rate, napadaan lang sa news feeds natin. Ito yung date and time ng recording natin, April 28, Tuesday, 7:04 PM Manila time. Mas lumalala pa, okay, yung inflation, okay? No, from hovering from 59 pesos to 60 ngayon, ang $1 equals 61.30 pesos ang isa. Aray So, ko! kung sa mga nanonood dyan, kung hindi nyo naiintindihan yung impact nito sa pang-araw-araw nating buhay, alarming to kasi ang ibig sabihin, sa kada $1, ang katumbas na nito 61.30. So pag pumunta ka ngayon, kahit anong means of gastos yan, grocery, gasolina, lahat ng expenses na ginagamit mo, ginagastos mo sa pang-araw-araw na pamumuhay, ano yan, halos wala, kukulangin ka talaga lagi sa pera niyan most likely. At ang masama pa niyan, yung sahod natin hindi tumataas. So hindi tayo nadadagdagan ng income. Okay, kasi ang galing ng gobyerno natin, di ba? Yan, nakakasuka, di ba? Tapos kapag chinek mo yan ng live, ito real time yan. Ayan, talagang ano siya, kahit i-refresh mo, ayan yung graph niya, no? So, sa 1 month, April 1859, talagang nandun lang siya. So, ang masama niyan kapag tinignan mo ng 1 year, kita niyo yung ano niya, yung trend nung graph, pataas talaga siya. So, hindi ko naaasahan to na babalik pa to ng 50. Napakaswerte na kung babalik pa to ng 55, pwede pa 'yun. Pero yung 50 and below, mahirap na 'yan. Unless mamatay na talaga lahat ng mga kurakot sa Pilipinas. Dapat talaga mamatay na yung lahat ng kurakot sa Pilipinas eh. Kung hawak ko lang yung Death Note, kahit ako na yung magsulat lahat ng pangalan eh. Sobrang nakakaano to eh. Oh. Napadaan lang eh. Napascroll lang ako sa sa Facebook, biglang uminit yung ulo ko eh. Kawawa talaga tayo dito. Kaya yung mga tao ngayon, pansin mo lahat ang iinit ng ulo eh. Kasi halos wala nang eh. Ang hirap kasi ng pera eh. Grabe to. Yun lang naman. Tapos ang pagka sa balita ngayon yung punyetang hayop na Zaldico na yan, hindi pa napapauwi ng Pilipinas. It's either pinatay yon or ginagawan siya ng negotiation na wag umamin at wag ilaglag yung mga politiko. Na most likely yung kung sino man yung leader ngayon, yung sa administration natin, sila yan. Nagtatakipan lang yan kasi sila talaga directly, pare-parehas lang nagtatakipan, may kinalaman. So ang laki. Talagang yung gobyerno talaga natin yung dito eh. Hindi na tayo yung nagkukulang sa sipag eh, yung gobyerno. Talagang malas lang tayo na sa Pilipinas tayo pinanganak talaga eh. Talagang naparant lang ako bigla kasi nakakaano to eh. Nakakawalang gana. Tapos yung bill mo pa sa Meralco, 'di ba, lately tumaas. So wala. Sahod. Kaya kayo kapag siguro kung boboto kayo sa 2028, tigil-tigilan niyo na yung na yan, yung Marcos Duterte, yung Lenny na yan. Tanggalin niyo na yung colors, walang kwenta yan, pare-parehas lang yung lalo na yung trapo, traditional politics. Yung mga kailangan natin i-research niyo nga yung mga pangalan Eli San Fernando. Yan talaga, yan yung mga sobrang bilang ko lang sa daliri ko yung alam yung feeling kong matinong pwedeng iboto. Eli San Fernando, yung nagsusulong nung tanggalin yung provincial rate. So ibig sabihin lahat nung minimum wage pare-parehas tayo. Okay? Kahit saan ka sa Pilipinas, pare-parehas tayo ng minimum na sinasahod. Okay? Tapos siguro si Benjamin Magalong. Okay? And din yung pangatlo, kung gusto niyo ng matinong yung information about politics, batas natin, attorney Libayan, okay? Randolph Libayan. Batas natin. Ayan, so i-research niyo yung YouTube channel na to. So siguro it wouldn't hurt kung bibigyan niyo
yung sarili niyo ng chance na maging aware lang sa nangyayari sa kapaligiran natin. Kasi sobrang nakakaano na 'to, yung yung nakakapangliit na ng pagkatao na tinatarantado tayo ng mga kupal nating yung gobyerno talaga. Tang-ina talaga niyang gobyerno na 'yan, eh. Nakakaano talaga, nakakapiko na talaga, eh. Sobrang ito talaga yung may kasalanan, eh, hindi hindi na siya nakakaano na, nakakaumay na yung puro motivation, may tinatawag na yung Filipino resilience. Na yan, eh, isang malaking na yan, eh, yung kumbaga tawag ko na doon fact Filipino resiliency, kasi wala, eh. Ayoko na, parang na sobrang na ako, lost in words na ako sa sobrang kakupalan na wala na akong ganong level na yung kakupalan talaga ng Pilipinas na wala na akong wala nang salita na makakapag sa kanila describe. Siguro pag samasamahin mo talaga ng lahat ng mura, sumpa, yan. Talagang sila talaga yun, yung gluttony, tangina nilang lahat, mamatay na kayong mga hayop, kayong mga korap kayo. Tapos ito yung Eli San Fernando, manood din kayo nung nung mga interviews nito sa iba't ibang mga yan. Ito yung isa sa mga nakikita kong matinong pwedeng iboto. Kung sakaling tatakbo yan, bahala siya sa buhay niya kung saan siya tatakbo. Pero ito yung mga kailangan natin, eh, na mga klase ng kung gusto natin na yung no to colors, tapos walang kulay-kulay, hindi sila trapo. Kasi talagang lang sila, recent lang din sila na kumbaga wala tayong gaanong mapupuna sa kanila kasi nag-uumpisa pa lang rin sila sa nila sa political career. And basta just do your own research, pero ako sa sarili ko talagang nakamata ako dito sa mga to kasi kasama sila sa mga yung parang gusto kong suportahan sa mga susunod na eleksyon. Ito si at Benjamin Magalong, okay? Yun lang naman, pasensya na kung medyo tangina yung numbers lang na nakita ko na yun, biglang yung nag-spike yung init ng ulo ko talaga sa nabasa kong numbers lang. Kasi magiging sobrang kawawa talaga tayo nito, lalo na yung mga anak natin. Imaginein mo na lang kasi kung naging 61 yan, sigurado madali na lang yan next year 65, 70. Halos tapos yung sahod mo hindi gumagalaw, hindi tumataas. Tangina. Ang hirap nun. Hindi ko ma-imagine kung gaano yun. Gaano wala. Parang kumbaga sa laro ng chess, parang sila yung ginagawa na lang nila tayong pawn. Lalo na yung mga middle class na nagbabayad ng tax. Yun lang naman.